lifting my life to give you everything, to give you everything. I'm lifting my hands, I'm lifting my heart, I'm lifting my life to give you everything, to give you everything. To give you everything, we're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives. To give you everything, to give you everything, we're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives. To give you everything, to give you everything, we're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives. To give you everything, to give you everything. Okay, isang magandang gabi sa atin lahat mga kabiyaya. No? Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao, pati ang mga taga-ibang bansa na mga Pilipino rin, mga kapwa Pilipino. Siyempre, meron ba nakakaintindi ng Tagalog na ibang bansa? Siyempre, mga Pilipino, no? Okay, sinimulan ko na kagad mga kapatid. Gusto may nagmamadali dito. Sabi niya, tagal daw ng praise and worship. Hindi naman po ito yung nagpi-praise and worship. 8:00 po ang simula ng service natin, ha? Huwag maiinip, ha? Okay, huwag mainip. O sige, mga kapatid, simulan na tayo. Aga-aga kong magawa ng mga joke-joke. Okay, again, salamat po sa inyong pag-attend, mga kabiyaya ko, mga nandito po dito sa ating platform. Maraming salamat po. Para sa inyo rin naman to mga kapatid, no? Pero salamat kasi meron kayong mababang puso na handang makinig, handang manood, handang matuto, handang magharal. Okay, so guys, straight to the topic na tayo. Okay? Kasi tinan nyo, no? Meron akong pinost sa Facebook na ngayon natin bubulat-latin uli yung mga bagay na natutunan natin. We will unlearn the lies. Iisa-isay natin to kasi may mga turo kasi ng full grace.
So ito ay labanan ng full grace sa full grace. O, saka na yung mga perverted, kawawa naman yung kambing dito lagi na pagtutulungan. O, doon tayo sa mga full grace din natin. Okay, so pag sinabing full grace guys, malit na mundo natin na alam na natin kung anong churches tayo. Okay, alam na natin yan. So kung saan man kayo nabibilangan ngayon na full grace, so, let's check it out. Review lang naman tayo. Baka naman meron tayong mga bagay na hindi pa alam o mga bagay na dapat nating malaman na dapat nating tanggalin. Hindi naman kasi lahat ng nagtuturo ng full grace ay full grace naman talaga. Madaling magsalita ni kay full grace, pero ang tanong, full grace ba talaga tinuturo mo? Pag sinabi yung full grace, wala kang iaambag. Alam naman natin yun, di ba mga kapatid? Di ba? O, pag wala kang iaambag, no works, just grace, full grace. Kaya nga full grace eh. Okay? Full grace eh. Pag sinabing full grace guys itanim sa isip natin, walang gagawin, walang i-maintain, walang dapat suungin, walang dapat gawin. Eto nakakatakot. Merong full grace na hindi naman by works to kundi by faith. Pero meron ding yung nagtatago yung faith pero works. Okay? Ngayon, isa-isay na natin. Diba? Pero bago ang lahat mga kapatid, meron tayong dapat muna maintindihan. O kagaya niyan, finished work of Christ. So nakikita nyo, di ba? Number 1, ang tunay na tinapos na gawa ni Kristo na tayo pinatawad forever. Dahilan kung ba't tayo naligtas. Dahilan kung bakit sa mata ng Diyos ay tayo ay pinaging banal. Dahilan na ang Diyos ay tayo ay pinagpalat, pinapuran at pinagaling sa ating mga sakit. O sa mga hindi pa nakakaalam, biblical ba yan, Pastor Edwin? Tingnan natin, di ba? Kasi mayroon naman magturo na naman dito na magko-comment na naman, Hindi naman biblical yung sinasabi mo. di, simulan natin sa bago nangyari yung finished work of Christ, meron ng usapan bago ang cross. Ano yun? Okay? O, basahin natin. Mateo. Bago ipako si Kristo sa krus, tandaan po natin, ang finished work of Christ, ang New Covenant o ang New Testament, nagsimula po yan pagkamatay ni Kristo. Malinaw yun. Nakalagay po yun sa Bible, sa sulat ni Apostol Pablo, na kapag namatay na ang testator, o when the death of testator, the covenant will be effective immediately. O, nasa Bible po yun. Ngayon, ang hindi naging malinaw sa atin, yung pagtanggap kay Kristo daw. Okay? Pagtanggap kay Kristo. Dapat kasi natin maintindihan, ano ba yung tatanggapin mo kay Kristo? Siya ba? Ito, pabular sa mga perverted. Tanggapin daw ang Panginoon bilang tagapagligtas ng ating buhay. Yan ang common. Tinuturo yan ng mga JIL, mga Pentecostal, mga Assemblies of God. Na kayo magalit sa akin, sanay naman kayo sa akin na nababanggit kong pangalan niyo. Totoo naman kasi ganyan kayo. Puro kayo tanggapin ang tagapagligtas, tanggapin. Ang tatanggapin nyo kay Kristo. May ginawa si Kristo, may ginawa, no? So ano tatanggapin nyo kay Kristo? Okay, meron tayong tatanggapin. Para mahalaga ang ating gagawin, basahin natin yung Bible. Sabi sa Matthew 26, verse 26, no? Eto guys bago ipako si Jesus sa krus ng Kalbaryo, bago pumasok ang bagong tipan, merong binanggit si Kristo tungkol sa kanyang finish work sa mga alagad. Ang tanong, kailan to? Ito ay last night or last supper ni Christ with the disciples, sa panahon na nagtaksil na si Judas. Umalis na si Judas nito. Naghudas na. Tapos, ito yung ginawa ni Kristo. No? Habang sila kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa mga alagad, sinabi, kunin niyo ito at kanin. Ito ang aking katawan. Okay, kanin daw. Pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at binigay yun sa kanila, sinabi, uminom kayo nito sapagkat ito ang aking dugo. Tingnan ito, no? Pinapagtibay nito ang bagong tipan ng Diyos.
Dito, unang sinabi ni Christ ang New Covenant, New Testament. Maraming beses niyan sinabi to. Sa mga parable niya, binanggit niya na to, no, na hindi pwedeng ilagay ang bagong alak sa lumang sisidlan. Kailangan ng new wineskin para ibigay ang bagong alak. So it representing the covenant of the Lord from Old Testament to New Testament. Guys, ito yung tipan na sino nagtipan? Ang Diyos. Kanino nakipagtipan? Ang Diyos. Sa kapwa niya Diyos. Hindi tayo kausap dito. Ang tipanan na ito is between Jesus and God the Father. At maraming Bible verses yan na sinabi ni Kristo na napunta siya rito upang tuparin ang kalooban ng kanyang Ama. Nangangahulugan na pinadala si Kristo ng kanyang Ama sa lupa kasi bakit? May mission siya. May kasunduan sila. At ito yun, yung bagong tipan. Okay? Sabi rito, no? Pinapagtibay nito ang bagong tipan ng Diyos. Ang aking dugo'y mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Guys, ito ang pinakaugat talaga ng finished work of Christ. Iba to sa mga tinuro ko dati, guys. Kasi tandaan nyo po, ito pa rin. Kaya nga lang, mas pinaliliwanag na ng Panginoon sa atin kung ano ba talaga yung finished work of Christ. Lahat ng yan ay nagsimula lang lahat yan sa bagong tipan. Nakipagtipan ang Diyos sa atin noon pa man. Ang sino mang sumampalataya kay Kristo, ito ay tipan. Naalala niyo mga kapatid, no? Kinuha ito malamang ng Diyos sa kaugalian ng mga Hudyo. Ano ba si Kristo? Hudyo. Saan kinuha yung kaugaliang ganito na merong tipanan gamit ang alak? Diba? Tingnan niyo itong picture na to, no? Ayan, no, si Christ, no? Saan nakuha ni Kristo na ang tipan ay nauuwi sa alak? Saang kultura ng mga Hudyo yan? Alam niyo kung saang kultura ng mga Hudyo yan? Nangyayari po yan sa kasalan. Na-research na natin yan na ang wedding ay nagsisimula sa pagbibigay ng alak. Tingnan natin, search natin na sabi dito na in Galilean wedding, the cup wine offered to the bride symbolizes acceptance of the marriage proposal and the covenant between the couple. Doon kinuha ni Kristo yon. Kaya nga tayo bride of Christ ayon sa Revelation na. So ibig sabihin mga kapatid, ang covenant ay parang kinakasal ka kay Kristo sa mata nila. Saan ko nakuha? Sa mga Hudyo, si Kristo, Hudyo. Alam naman Pilipinas ang kunin kong kultura, manligaw muna. Hindi, doon tayo sa pang Hudyo. Dito kinuha yon. Kaya si Christ, yung kanyang mga alagad, nugget na mga alagad yan, na yung covenant na yan na sumisimbolo ng wine, it means covenant, it means ito ay usapang kasalan. Yun ang meaning nun. Okay? So, hindi totoo yung mga sinasabi ng mga pari na ito daw ay Osiris daw. Yung tinatawag nila na yung may IHS. Ito daw ay transubstantiation. Hindi po ganon. Kinuha ito ni Kristo bilang covenant. Kaya nga binanggit niya covenant kasi sa kasalang mga Hudyo, covenant. Galileo wedding sa cup of wine. Cup of wine, di ba? Ayan, kitang-kita. May ebidensya ako. Hindi ako gumagawa ng kwento, no? Ano ba si Christ? Galilean. Taga-Galilee mga yun, di ba? Basahin yung Bible, mga hindi nagbabasa. Basahin po natin. Huwag kayong amen ng amen, guys, ha? Okay. So, doon kinuha yun. So, ibig sabihin, guys, may meaning si Kristo kung bakit sinabi niya ito. Ito yung pagkasabi niya, no? Pagkatapos dumampot siya ng kopa at nagpasalamat sa Diyos at binigay yung sa kanila, sinabi, uminom kayong lahat ng ito. Ano daw ibig sabihin daw ng pag-inom nito? Sapagkat ito ang aking dugo. Wherein nangyari nga sa kusang Kalbaryo, di ba? Nabubuo yung kanyang dugo. Ano meaning daw nun? Pinapagtibay nito ang bagong tipan ng Diyos. Paano nag-work yung dugo na yon? Ang aking dugo daw ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Hindi naman sinabi lahat, marami, kasi hindi naman lahat tatanggap kay Kristo. Yan.
Tandaan po natin mga kapatid, pag sinabing tipan, isang beses lang po nangyari ho yun. During the wedding day. Okay? Alam niyo mga kapatid, maraming mga Kristiyano, mga born again, and even na full grace, hindi nila alam yung tinanggap nila. Basta sinabi lang ng pastor nila, amen sila ng amen. Akala nila full grace na sila. Born again na sila. No, dapat natin maintindihan yung pinakaugat kung ano yung tinanggap natin. Kung ba't tayo naligtas. Ito dapat tinuturo to during evangelism, during sharing the gospel. So yung kapatawaran ng kasalanan, ito ay yung finished work of Christ. Ito. Kaya number 1, we are forgiven forever. Ngayon, ang tanong, Pastor Edwin, saan sa Bible na pinatawad tayo ng Diyos forever? Alam na natin to. Hebrew chapter 9 verse 12. Ang linaw-linaw, no? Hanggang kailan daw yung kapatawaran ng kasalanan na ito? O Hebreo. Basa tayo. Guys, nagre-review lang tayo ngayon, ha? Pero malalaman nyo bandang huli na maling full grace pala yung natatanggap natin, hindi natin alam. Mamaya malalaman yung makinig kayo maigi. Kung sino may pandinig, makinig. Kasi meron mababali sa atin ngayon. Meron maituro sa atin ng full grace na sablay talaga mga kapatid. Sablay. Mamaya. Obre, 9:12, sabi rito, no? Sabi rito, no, minsan lang pumasok si Kristo, dakong kabanal-banalan at ito'y sapat na. Hindi dugo, ayun pa rin yung dugo ng mga kambinggoy ang kanyang hinandog, kundi ang sarili niyang dugo. Ano daw, purpose ng kanyang dugo? Para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Hanggang kailan daw magpakailanman? Ibig sabihin, pinatawad ka na ng Lord forever, wala na, kinalimutan niya. Kaya huwag ka namang, ako na sorry Lord, huwag ka na mag-sorry ng sorry. Kinalimutan na nga, wala na nga naalala yung Diyos eh. Sorry ka pa ng sorry. Lumalabas niyang wala kang faith. Kapag wala kang faith, hindi ka maliligtas. Napakahalaga mga kapatid na panampalatayanan natin yung itong pinaka-importante sa lahat, yung blood atonement. Kung ba't tayo naligtas dahil nanampalataya tayo sa kamatayan ni Kristo para tayo ay mabuhay. Napaka-importante ito. Itong pinaka-heart, pinaka-puso ng salvation, pinaka-puso ng finished work of Christ. Walang iba yung pinatawad tayo. Ito, kaya siya number 1. Dati ito save number 1 to pero hindi. Ang new covenant is the forgiven of our sins forever. Okay? Okay, so maliwanag yan. Yan po ang finished work of Christ. So ano resulta? Alam nyo, pag pinatawad na ng Diyos ang ating mga kasalanan forever, ano resulta nun? Ligtas ka na, number 2. Tapos ang kaligtasan mo forever. Ayon sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, we are saved by grace through faith, not by our works. That's lest no one can boast. Wala kayong pagmamalaki, hindi sa mabuting gawa. Oo, kasi may ginawa si Kristo. Yan yung alak na yon. Okay? Yan yung covenant, yan yung kabuuan ng covenant. Ito, guys. Ang nature ng covenant, hindi yan paulit-ulit, isang beses lang yan, guys, ha? Isang beses. O ngayon, kung ligtas ka na forever, ibig sabihin, you are saved forever. Once saved, always saved. O, Saan sa Bible, Pastor, yung one save, always save? gamitan mo ng common sense mo. Common sense. Tatanong pa kung saan nasa Bible yung once save, always save. O sige nga, yung iniinom mong kape, saan sa Bible yan? Umiinom ka ng kape ngayon, di ba? O, wala pala sa Bible yan, tapon mo yung kape mo. Lahat na lang, lagi na sa Bible iniisip. Gamitan natin ng common sense, mga kapatid, no? O, sinabi na nga forgiven forever. Di common sense, once save, always save. Minsan ka nang pinatawad, forever kang pinatawad. Nasan sa Bible yun? Ito nga, minsan lamang nga eh. Kulit-kulit yung once save, always save, wala sa Bible. And yan, minsan, tingnan natin sa English. Kahit malamang, obtaining eternal redemption. Ang sabi naman sa English version, wait lamang po, when Christ to the tent entered once, once. Walang save eh. Common sense yung save. Common sense yung save, pero yung once. Pag sinabing once kang pinatawad, minsan ka lang niligtas. Kaya you are saved once. Once save, always save. Common sense. Okay? Okay na tayo yan. Sige, basta kasi malag kasi ngayon kasi may mga baguhan dito eh. Kagaya kanina, may nagmamadali, ang tagal daw ng worship. Mukhang bago to. So, sige lang. Oo na. Okay.
Sabihin ng mga bago rito, ano ba naman tong pastor na to? Masyadong palaban. Mga kapatid, pagpasensya nyo na. Kailangan natin ng katotohanan. Hindi ako yung pastor na binobola kayo. Gusto namin malaman yun. Totoo. Doon tayo sa totoo. So, tinan nyo, no? Parang domino yan na kapag ikay pinatawad, automatically, ligtas ka na. Eh, syempre, ano pa ibabato ng Diyos sa'yo? Banal ka na. Dahil sa offer ni Kristo na to, itong alak na to, no? So, may simbolo ito ng pangako ng Panginoon sa atin. Kaya kapag tayo ay may covenant na sa Panginoon, nakapag-covenant na ang Diyos sa atin, tinan nyo, no, kagaya ng mga Galilean wedding, kapag ang babae tinanggap yung inaalok ng lalaki na alak at uminom siya ron, ibig sabihin nun, siya ay betrothed na. At yung lalaki ay mangangako na babalik para ipagtayo siya na ng bahay, babalik siya sa bahay ng kanyang ama. At after a few months later, by surprise, darating siya para kunin yung babae, dalhin sa bayan ng ama at magsama na sila. So, magitan ng kasalan. Same here, si Christ, nung ikaw ay na-born again, tinanggap mo tong covenant na to na you are forgiven forever, kaya ka naligtas at naging banal. Tinanggap mo yan at nangako ang Diyos sa araw ng rapture, pagbalik niya, ra-rapturein ka. Yun ang ibig sabihin po nun. Same din, okay? Ganun ang ginagawa ni Christ. Kaya tinan nyo, no? Diyan kinuha ni Christ yung offering na ang sino mang uminom ng alak na ito ay tumatanggap. Yun ang purpose, guys, sa simbahan kung bakit tayo nagkakaroon ng pag-alaala. Okay? Pag-alaala. Inaalala mo yung covenant, mga kapatid. Pero huwag kayo maniniwala na ginagawang araw-araw yung communion. Ito yung sinasabi ko sa inyong twist, guys. Naiintindihan nyo? Inuulit ko huwag kayo maniniwala sa ginagawang araw-araw ang communion dahil lamang sa pananampalataya. Ang pananampalataya po ay isang beses lang yan sa tanang buhay mo. Sunod ng buhay mo ay biyaya na. Kasi bakit? Covenant nga eh. Saan ka nakakita ng covenant na paulit-ulit? Sige nga mga kapatid, covenant. Pag sinabing covenant, tipanan, ilang beses mangyayari yon. Type nyo nga mga kapatid, sige nga, ilang beses sabihin nyo total, 4, ilang beses, sige nga, type nyo nga. So, iisa, sinasabi ng lahat, once ang covenant, at yung covenant na yon pang walang hanggan. Parang, tingnan mga kapatid total, si Kristo, ang kanyang type ay parang kasal eh. Kasal to ng Galilean eh. Sa ating mga Pilipino na lang mga kapatid, sa ating mga Pilipino, kapag kinasal ka, ano ang pangako sa kasalan? Di ba ang sa kasalan ng pangako? For better or for worse, till death do us part. Sa atin yon. Pero sa Lord, ganun din. For better or for worse, ibig sabihin, ang buhay mo man ay maganda o pangit, ang aalalahanin mo, meron kayong covenant ng Diyos na you are forgiven forever, safe forever, and holy forever. Okay, taasan natin ang level. Eto na. Dito na tayo magkakatalo. Yung pagpapala ng Diyos kasama sa covenant yun, mga kapatid. Saan sa Bible? 2 Corinthians chapter 8 to 9. Isa sa finished work of Christ na hindi lang niya sinagot ang ating eternal journey, pati yung buhay natin sa daigdig, kasama yung pagwo-worry natin tungkol sa kung makukuha ba natin ang pabor ng Diyos o hindi sa ating buhay Kristiyano. Pinangako niya ito sabi niya, kasama to sa pangako na connected sa tinapos na gawa ni Kristo. Ang sabi niya, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesus, kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. So, ibig sabihin, kapag isa sa covenant ng Diyos na iyong tatanggapin, dapat mo ring panampalatayanan na isang beses lang sa tanang buhay mo, na si Kristo ay naghirap noon, ang purpose ng kanyang paghihirap para tayo ay makuha natin yung pabor ng Diyos na mapayaman. Kung titingnan mo sa Greek ang mapayaman, hindi ito is
spiritual, kundi literal talagang wealth. Basahin natin, no? Oh, sabi, through his poverty might be rich. Ano yung rich dyan? Kitang-kita nyo, di ba? Literally wealth. So, ibig sabihin mga kapatid, ang pangako ni Kristo sa atin, masakit tong katotohanan na dapat yung tanggapin, naghirap siya upang mapayaman kayo, mayaman, literally. Hindi kagaya ng mga tinuturo ng prosperity gospel, puro prosperity sa kanila, ang dahilan ng pagyaman nila ay sa Pagbibigay ng ikapo at handog. Ayan. Magbigay sa pastor. Magbigay doon ko sa Project Hagay, Project Bahay Sambahan, at bahay ng kulang lang pati gwardiya bayaran ng simbahan. Hindi po ganon ang wealthy. Ang wealthy, si Kristo ang may gawa, hindi yung ikapo mo. Hindi sa pag-iikapo o pagbibigay para ikay yumaman. Si Kristo na ang nagbigay, dapat mong panampalatayanan. Totoong prosperity gospel to, pero yung prosperity natin na hindi sa ating pagbibigay ng mga ikaputhandog, kundi sa naibigay na ni Kristo. Kaya ibig sabihin, magbigay kayo sa Panginoon o hindi, magbigay kayo sa simbahan ng ikapo at offering o hindi, pagpapalain pa rin kayo dahil sa ginawa ni Kristo. Baligtad tayo kaya hindi tayo prosperity gospel na sablay, okay? Okay. O, sige. Tapos may sinabi pa na finished work of Christ. Ang sabi, di ba? Repeat tayo uli. Ito, madalas natin pinag-aralan eh. Ephesians chapter 1 verse 6. Ang sabi rito, no? King James, to praise of His glory, that His grace, ano yung grace wherein He hath made us. Ginawa tayong accepted. Ang accepted dyan, napakalinaw na napakababaw na translation. Tingnan natin sa Greek. Sa Greek ay tayo ay charito. Ang karito, ang meaning ay highly favored. Ibig sabihin, kasama sa tinapos na gawa ni Kristo, na huwag kayo mag-alala, yung mga nanampalataya sa akin ay pinaburan ko na, kaya itahimik nyo na ang isip nyo. Huwag na kayo mag-isip kung anong pang gagawin, kung magkamali man kayo, magkasalaman kayo. Kasama sa isang beses na covenant, isang beses ka lang mananampalataya, para sabihin mo ikay pinagpala na, hindi yung may kinalaman yung mga sinasabi mo araw-araw para ikay pagpalain. Pero ingat kayo sa mga turo na kailangan magsalita ka lagi ng charito araw-araw para ikay pagpalain. Inuulit ko, hindi makukuha ang pagpapala ng Diyos sa araw-araw mong pagsasalita ng charito. Saan tayo babagsak? Kasama sa covenant. Ang covenant ba ilang beses ba mangyayari? Isang beses sa isang araw o isang beses lang nangyari sa buhay mo? I-type nyo nga uli mga kapatid. Pakitype nga. Pakitype. Ilang beses kang pinagpala? Ilang beses sa tanang buhay mo? Ilang beses ka lang mananampalataya? Kahit magkasala kayo, kahit hindi kayo magbigay ng tithes, kahit magkulang kayo, kahit na minsan nawawalan kayo ng pananampalataya, dahil ino-honor ng Diyos ang new covenant na ginawa nyo nung una, mas ino-honor ng Diyos yung una nyo na pag-usapan dahil ang susunod na mga araw, kahit mag-ups and down ka, pinagpala ka pa rin dahil isang beses lang ang covenant, hindi araw-araw. Covenant nga eh. Pinangako niya na nga sa araw ng kasal nyo na ang pangako ng Diyos, ang manampalataya sa akin ay pinagpala ko na. Kung noon pa lang, pinagpala ka na. At isang beses lang yon pinangako ng Diyos sa iyo. Minsan lang niyang ginawa at minsan ka rin pinagpala. Biro mo, no, naniniwala ka sa once save, always save, pero hindi ka naniniwala na sa once bless, always bless. Minsan ka lang pinagpala at pinagpala ka na. Bakit naniniwala ka na isang beses lang ang kaligtasan sa buhay mo, once save, always save, pero yung pagpapala mo, depende yun sa araw-araw mong kakasabi ng positibo. Bakit? Perpekto ka ba para magawa mo araw-araw yun? Tingnan nyo, no? Kung sasabihin mo na kung araw-araw ka magtitiwala sa Diyos,
Sa lahat ng oras ba, nakakapagtiwala ka ba sa Diyos, mga kapatid? Aminin nga natin. Sino dito ang perpekto, mga kapatid? Perpekto. Perpekto. Wala. So, ibig sabihin, kung ang tinuturo natin sa simbahan ay sa magitan ng araw-araw nating pananampalataya sa Diyos, dapat kang araw-araw magsalita ng positibo, huwag kang magsasalita ng mga bagay na ayaw mo mangyari, lumalabas niyan ang pagpapala ng Diyos sa iyo, depende rin sa iyo, hindi sa depende sa ginawa ni Kristo. Tama po ba ako, mga kapatid? So, ibig sabihin, mga kapatid, alin dito yung pananampalatayanan mo? Sa limang to. Alam nyo, mga kapatid, alin dito ang dapat nating panampalatayanan? Hindi itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bunga lang yan. Ang pinakadapat panampalatayanan din dito, itong new covenant na sinasabi ni Jesus. Bagong tipan, nakipagtipan ang Diyos sa akin. Kaya kung dumadanas ka man, halimbawa ngayon, no, halimbawa, wala kang pera o nagkakaroon ka ng problema ng financial, imbis na magsalita ka ng I am charito, I am blessed and highly favored, ang lagi mong sasabihin, may covenant ang Diyos sa akin, pinananampalatayanan ko yun. At saka pangatlo, mga kapatid, ang covenant, it is a vice versa, hindi lang ikaw. Ito pa, makinig kayo. Ang covenant ay binigay ng Diyos Ama sa kanyang anak at inoper ng covenant na to sa atin. Ano yung covenant na yon? Ang covenant na to, na pag nanampalataya ka sa akin, ang sabi ni Kristo rito, kapag nanampalataya ka sa akin, ikay patatawarin ko forever, ligtas ka forever, at banal ka sa mata ng Diyos forever. At hindi lang yon, pinagpala ka forever. Ikaw healthy forever. Sa araw na ako'y natanggapin mo ang covenant na ito. Kaya naniniwala ako nung ako ay nakipag-covenant sa Panginoon, yung new covenant na tinanggap ko, yun ang aking pananampalatayanan. Yun yung araw na usapan namin ng Diyos na mula ngayon, Panginoon, nananampalataya ako sa bagong tipan na ginawa mo at sa limang ito. At ito yung mga detail ng new covenant. Yung 1, 2, 3, 4, 5, itong finished work of Christ na ito, lahat yan ay nakapaloob sa covenant. At ang new covenant na to ay binabanggit na isang beses lang itong pinanampalatayanan mo sa talang buhay mo. Ngayon, sa susunod na araw, manampalataya ka man o hindi, biyaya na ng Diyos yun. Kaya nga grace eh. Kaya nga tayo full grace eh. Ibig sabihin, araw-araw, kahit magkulang ka, kahit magduda ka, araw-araw kang pagpapalain pa rin ng Diyos sa kabila ng nagdududo ka minsan. Kahit na nanghihina ka. Imposible namang hindi ka manghina. Ang hirap-hirap ng buhay sa daigdig. Hindi ba naintindihan ni Kristo yun? Bakit pa niya i-require na kailangan araw-araw ka magsalita ng positibo? Araw-araw ka magsalita? Hindi naman lahat ng oras nakakapagsalita ka ng positibo. Minsan di ba nakakapagsalita rin tayo ng hindi maganda dahil sa minsan nabibisit tayo sa sitwasyon natin? Oh, ganun din sa mag-asawa. Ang mag-asawa, sila ay mag-asawa. Hindi porke dumarating yung oras sa sila'y nag-aaway, ibig sabihin nun, hindi mo na asawa. Halimbawa kami ni Kaisel, no? Kinasal kami June 12, 2016. Ang usapan namin doon, for better, for worse, till death do us part. Ibig sabihin, kami ay mag-asawa. At ano man yung mga naipangako ka kay Kaisel, tutuparin ko yun dahil siya ay asawa ko. Ganun din siya sa akin. Magmamahalan kami, mag-iintindihan kami, iibigin niya ako ng walang kondisyon hanggang aking pagtanda. Yun ang laman ng covenant. Ano yun? Ibig sabihin ba nun, kapag halimbawa may nagawa lang akong mali, o halimbawa dumating oras na nagtampo ako kay Kaisel, ibig sabihin wala na yung covenant na yun? Sabi sa akin ni Kaisel, nagtampo ka, okay, expired na ang kasal natin. Pwede ba yun? Dahil lang sa saging na pinapagtampuan namin, kasi yung kanya hilaw, akin hindi, naibigay ko hilaw, tapos naghiwalayan na, wala nang kasal. Ganun ba yun? Dahil sa malit na bagay na yun? O ngayon, ganun din ba sa Diyos? Merong oras na nagtatampo ko sa Diyos. O ibig sabihin nun, hindi ka na blessed? Dahil negatibo yung sinabi mo, hindi ka nagcharito? Ganun ba yun? Ganun ba si Kristo?
Kaya nga New Covenant eh. Kaya nga napakahalaga nitong verse na to, no? Tingnan nyo guys ha, ulit-ulitin nyo itong verse na to. Matthew 26, verse 20, 26. Kunin niyo ito, kainin, ito ang aking katawan. Pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos, iminom kayong lahat nito sapagkat ito ang aking dugo. Pinagtitibay nito ang bagong tipan, nakipagtipan na ang Diyos sa atin. So ibig sabihin, kung kasama sa tipanan ang pagpapala ng Diyos, ibig sabihin ang pagpapala ng Diyos hindi nawawala sa atin. Hindi natin dapat na magre-renew ka uli ng covenant. Ay naku, nawala. Hindi ko nakapagsalita ng charito ngayon. Ay, nawala ang pagpapala ko kasi nakapagmura ako ngayon. Ay, nawala kasi nakapagsinungaling ako. Ay, nawala kasi nasisi ko ang Diyos ngayon. Kaya kailangan uli ako magsalita ng I am charito, I am blessed and highly favored. Ganun ba yun? O ako lang nagkakamali? Ganun ba yun? Eh, mahinang Kristo yung kilala nyo. Eh, yung Kristo namin, may isang salita. Nung nakipag-covenant siya sa atin, nung tinanggap natin yung covenant na yon, ibig sabihin, bumitaw ka man, nakakapit pa rin siya sa iyo. Kaya nga, di ba, katotoo yung kasabihan na sinasabi na madalas sa preach, humawa ka sa Panginoon, humawa ka sa Kanya. Bumitaw ka man, hawa ka pa rin ng Diyos. Kasi may covenant ang Diyos sa iyo na hindi Kanya bibitawan. O ibig sabihin nun, hindi ka lang nakapagsimba, hindi ka lang di parang perverted din na hindi ka lang nakapagsalita ng charito, hindi ka lang communion. Kasi di ba yun ang turo ng ibang full grace? Kailangan daw mag-communion araw-araw. Ano yun? Araw-araw ka healing bread ng healing bread? Bakit? Ilang beses ba nag-healing bread si Kristo? Ilang beses ba siyang pinaghahampas? Di ba isang beses lang yun? Ba't inuulit mo? Ano ang purpose, guys, ng communion? Hindi para makasampanampalataya mo. Ang totoo, kaya tayo nagko-communion para maalala natin yung covenant ng Diyos sa atin. Inuulit ko the reason why we are in communion para maalala natin yung covenant ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi rito, no, ito ang aking katawan. Ang linaw mo, pagkatapos dumampot siya ng kopa, magpasalamat sa ito, mainom kayo ng lahat, sapagkat ito ang aking dugo. Pinagtitibay nito ang bagong tipan ng Diyos. Ang purpose, alalahanin, hindi gawin mong maintenance. Yung iba ginagawa maintenance yung communion eh. Oh, guys, full grace to. Full grace ang kalaban na natin dito. Kapwa na natin full grace. Pero bakit may works pa rin? Ang tunay na tinuturo ng full grace ay nasa covenant. Ano yung covenant ng Diyos? Ang sino mang manampalataya kay Kristo ay charito, pinagpala na. Pues, paniwalaan mo yun kahit anong mangyari. Alin ang paniniwalaan mo? Yung covenant, may covenant ang Diyos sa atin. O isa sa finished work of Christ na sinagot din niya ang ating kalusugan. Ibig sabihin mga kapatid, prangkain ko na kayo, pag sinabing we are healed by His stripes, isa sa tinapos niya yon, ay panampalatayanan mo na ikay gumaling na pag na kay Kristo ka na. Hindi mag-healing bread ka para maalala mo yung faith mo. Kasi kung ipapaalala mo lang yung sarili mo, edi mag-alarm clock ka. Papaalala lang pala eh. Pero hindi yan ang dahilan para manatili ang pagpapala sa iyo at para sabihin mong stay blessed. Finish na nga yan, i-stay mo. Diba? Yan po ang full grace. Wala kang gagawin. Pag sinabing full grace, recipient ka lang, tinanggap mo lang yung alak na yan. Tinanggap mo lang to, tinanggap mo lang to. Ito yung laman ng covenant. Ang covenant na yan, na ikay forever ng ligtas, forever ka ng pinatawad, forever ka ng banal. Tapos, charito ka na. Hindi magiging charito pa lang. Hindi nawawala ang charito. Charito ka na noon pa. At mananatili kang charito hanggang sa araw ng rapture, hanggang sa eternity. Charito ka na. At pag sinabing pinagaling ka na ngayon, pag namatay ka sa sakit, ibig sabihin nun, oras mo na.
O at least, nung namatay ka, pinagaling ka pa rin kasi nawala na yung sakit mo. Alam nyo guys, kung bakit ganito yung finished work of Christ, bakit ganyan ang covenant? Kasi ang nais ni Kristo, magkaroon tayo ng peace of mind. Ito yung pinaka-big idea. Ang big idea dito, bakit ganyan ang covenant? Nais kasi ng Panginoong Jesus na magkaroon ka ng peace of mind. Ano ba yung nagpapagulo sa isip ng tao kapag paano, ano ba? Pag ba nakay Kristo ako ba'y hihingi pa ba ng tawad? Kasi pag hingi ka ng hingi ng tawad, lumalabas niyan, wala kang peace of mind. Pero kung nananampalataya ka na you are forgiven forever, nagkaroon ka na ng kapahingahan. Ay, payapa na isip mo, ligtas na ako. Anytime na mamatay ako, ligtas ako. Oh, pinatawad na ako. Ganon din yung kabanalan. Hindi mo maiisipang mag-maintain. Ay, naku, baka nawawala ang kabanalan ko, baka sa mata ng Diyos, maging marumi ako, makamalasin ako. No! Magkamali ka man o hindi, binayaran ni Kristo yun. Ikaw ay banal na. San sa Bible yan? San sa Bible na naman? Hebreo chapter 10. Wala akong sasabihin dito kundi biblical. Chapter 10 verse 14. Sa makatuwid sa magitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap, perfect lahat daw. Hanggang kailan daw, magpakailanman pa ang pinaging banal ng Diyos. Kaya totoo to, kasama to na ikay holy forever. O kasama yan, saan? Sa covenant. At isang beses lang yan. Kasi isang beses mo lang tinanggap yung covenant. Ang kasal ay isang beses, hindi pa ulit-ulit ang kasal. Ganon din ang covenant. Oh, ano pa yung covenant ni Kristo? Ika'y blessed and highly favored. Blessed ka na, charito ka na, kaya dapat sinasabi mo sa kapatiran mo, imbis na stay blessed, ang sabihin mo, enjoy your blessing. Biro mo, no, si Kristo, ang motibo rito, ang intention ni Kristo rito, magkaroon ka ng peace of mind. So, lahat pong yan ay nasa covenant. Sabihin nga natin mga kapatid, sa mga sarili natin, covenant. Sabihin natin sa sarili natin, may covenant pala ang Diyos sa akin. Sabihin mo nga mga kapatid, may covenant pala sa akin. At ang covenant na yon ay yung finished work of Christ. Ang linaw, di ba? Oh, ang covenant, di ba? Ang bagong tipan daw ay yung pagbubuo ng dugo upang kapatawaran ng kasalanan. The finished work of Christ, alinaw-linaw guys, Biblia sa Biblia tayo, scripture to scripture. Walang dagdag kwento, walang kwentong batibot, walang kwentong barbero. Lahat scripture to scripture. Ang covenant ay kumukonek sa finished work of Christ. Since ang finished work of Christ ay kasama yung pagpapala ng Diyos, ano i-maintain mo? Para manatili kang blessed. Kaya ako nasabi na isang beses ka lang mananampalataya kasi ang linaw-linaw na New Covenant. Saan pa sa Bible, Edwin, na minsan lang ang pananampalataya? I will show you another verse. Guys, biblical to. Ito, Edwin, bigyan mo ko ng proof na nagpapatunay na ang pananampalataya ay isang beses lang sa tanang buhay natin. I will show you a scripture again and you will be enlightened. Sabi rito, no? Sabi rito, mga minamahal. Sino sumulat? Judas. Sinong kausap? Jewish Christian. Okay? Amilado akong Jewish Christian to. Pero kahit ba Jewish Christian, tingnan natin, ito ba ay doctrine o talagang application? Sabi rito, no, ang gustong-gusto kong isulat sa inyo tungkol sa kaligtasan. So ano topic niya? Salvation. Ano daw tong salvation na to? Na tinatamasa daw ng lahat. Pag tinatamasa ng lahat, kasama ba mga hentil o hindi, mga kapatid? Pag ang kaligtasan ay tinatamasa ng lahat, Hudyo lang ba to o mga hentil? Kasali tayo. Okay. So, ibig sabihin, ang tinutukoy ni Judas dito, lahat ng Kristiyano na may kaligtasan tinatamasa. Ano daw yung kaligtasan tinatamasa ng lahat? Ngunit napilitan akong isulat sa inyo isang panawagan na ipaglaban ang pananampalataya. Ipaglaban daw yung faith. Itong faith ba ito araw-araw o minsan lang? Ang sabi dito, no, na ipinagkaloob. Kailan? Minsan ang faith.
At magpakailanman sa mga banal. Minsan na forever pa. Ayan, no? Jude 1:3, guys. Oh. Oh. Ay, ano yung tinuturo na ibang preacher na araw-araw kang dapat manampalataya, araw-araw kang magsanta Sena, araw-araw kang magsalita ng charito. Ano yun? Eh di works yun. Kasi may ginagawa ka, may sinasabi ka. Tsaka pangatlo, guys, no? Eto, madalas kong tinuturo ngayon, parang ayoko na. Bilang chapter 14, verse 28, tingnan natin yung context noon. Kasi ang tinuturo sa atin, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo kasi mga sinasabi natin ay makapangyarihan ang dila natin. Totoo naman po yun. Pero kasi, dapat kasi natin maintindihan, hindi ko sinasabing pabulaanan natin to. Sino ba ang kausap dito? Basahin natin. Bilang chapter 14. Sabihin niyo sa kanila ito. Sinong kanila ito? Basahin natin. Sabihin niyo sa kanila ito. Ang pinapasabi ko, buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong pinag-uusapan niyo. Dapat kasi natin malaman sinong kausap talaga dito. Pero sa bagay, sinabi niya, habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong pinag-uusapan ninyo. Wherein ugali ng Diyos to. Pero originally, sinong kausap dito? Atras tayo ng verse 27. Hanggang ngayon, patuloy pa ang mga Israelita sa pagrereklamo laban sa akin. Kailan ba sila tatahimik? Sinong kausap? Moses, Aaron at Israelita. Okay? So, ibig sabihin, okay, let's say na naandun na tayo. Sinabi rin naman sa New Testament na nasa pagitan ng ating dila ang buhay at kamatayan, na andun na ho tayo. Ibig bang sabihin nun, mag-ingat tayo sa ating pananalita? Ang tanong, kaya ba natin mag-ingat sa ating pananalita? Kasi, ang karamihan tinuturo, pag nagkamali ka ng salita, kung ano yung sinabi mo, mangyayari sa'yo. Kung ang sabi mo ay negatibo, yun nga yung mangyayari sa'yo. Ibig sabihin, nawawala ang blessing sa'yo ng Diyos kapag nagsalita ka na. Alam ba, nakapagsalita ka ng visit na buhay ito. Kasi kaya ka lang nakapagsalita ng visit na buhay ito kasi nga naiinis ka. Tao ka lang. Hindi ba naiintindihan ng Diyos yun? Ano, papatulan pa ba ng Diyos yun? Nawawala ba ang pagpapala ng Diyos doon dahil nakapagsalita ka lang ng visit na buhay ito? Ganun ba ang Diyos? Naisip ko rin yan eh. Dati ito rin tinuturo ko pero ngayon, ganun ba ang Diyos? Ganun ba ang nasa New Covenant? Ganun ba ang nasa bagong tipan? Kung ako nga yung asawa ko, kapag nade-depress, nauunawaan ko kapag nakapagsalita ng masama laban sa akin, hindi ko sinusumpa Hindi ko hinihiwalayan Bagkus inuunawa ko. Ganun ba ang Diyos? Mawawala ang pagpapala mo porque nakapagsalita ka lang negatibo? Ganun ba ang Diyos, mga kapatid? Sa tingin nyo, grace ba yun? Nasaan ang grace doon? Ang liwaliwanag, si Jesus Christ is grace and truth. Puno siya ng biyaya, puno siya ng kahabagan. Lalo na tayo mga hentil, tayo kinahabagan lang ng Diyos Nasaan ang habag doon na nakapagsalita ka lang na masakit? Or sabihin na natin na minsan nakapagsalita ka na ng laban sa Diyos. Biro mo, no? Biro mo maglalakad ka, no? Iniwan mo yung payong, paglabas mo, biglang umulan. Nakapagsalita ka ng ano ba naman to? O nakapagsalita ka naman negative? Papatulan pa ba ng Diyos yun? Kasi ang point kasi rito, nawawala ba yung pagiging blessed and highly favored mo? Dahil lang sa mga ganong bagay na malit na bagay, tatanggalin ba ng Diyos yun? May covenant nga Ibig sabihin, ang Diyos nagbe-break ng covenant. Mga kapatid bigay ko na sa inyo, iwan ko na sa inyo, mag-isip-isip kayo. Pero ako, naniniwala ako, hindi man ako perpekto, ako'y pinagpala pa rin ng Diyos dahil ito ang bagong tipan ng Diyos sa akin. Naniniwala ako na ang bagong tipan na to ay yung araw na nangyari to noong September 21, 2021,
Nangyari yon na nagbago ko ng covenant. In-honor ng Diyos yun, yung aking covenant na yun, at yung covenant ng Diyos sa akin, nung tinanggap ko yung covenant na to, in-honor din yun. Kaya mga kapatid, napakahalaga kung kailan kayo nakipag-covenant sa Panginoon. Eh. Okay, ganito mga kapatid bibigyan kayo ng Diyos ng chance ngayon. Kung bibigyan kayo ng Diyos ng chance ngayon, na manalangin ng covenant, payag ba kayo? Say amen. Say amen ngayon. Magmananalangin tayo mga kapatid. Sino dito ang payag na manalangin tayo na mag-renew tayo ng covenant para tayo sigurado sa ating covenant? Sige po, type nyo po dyan. Walang mawawala, di ba? Gawin na nating formal yung covenant natin sa Panginoon. Tanggapin na natin yung covenant niya. Yung nangyari kasi sa atin, tayo mga nasa full grace, ang ating tinanggap na turo is panampalatayanan lang to, panampalatayanan. Tapos araw-araw ka mananampalataya. Kaya lumalabas dyan, araw-araw ka mananampalataya na ikay forever ligtas. Araw-araw ka mananampalataya by faith. Pero hindi nga naman by works, pero by faith. So ibig sabihin, pag nawalan ka ng faith, mawawala yung forever forgiven mo. Pag nawalan ka ng faith, mawawala yung forever save mo. Pag nawalan ka ng faith na isang araw, mawawala yung holy ka forever. At higit sa lahat, pag nawalan ka ng faith, nagduda ka sa Diyos ng konti, yung pagiging blessed and highly favored mo, mawawala sa araw na yon. Yan ang tinuro sa atin kasi nga puro tayo by faith. Dapat, ang faith natin, ilipat natin dito sa New Covenant. Ito naman kasi ang pinaka-general ng finished work of Christ. Hindi kaya dapat dito tayo mag-focus para isang bigayan na lang, isang pananampalatayanan na lang. At susunod na araw ka na kahit magkamali ka ay nandun pa rin ang biyaya ng Diyos. Alam niyo mga kapatid ko anong tinuturo ng Panginoon sa atin dito? Ang tinuturo ng Panginoon sa atin dito, sa araw na ikaw ay nakipag-covenant sa Kanya, yung susunod na araw, grace na yon. Bumitaw ka man o hindi, magduda ka man o hindi, manampalataya ka man o hindi, grace na yon, yun ang dapat nating panampalatayanan. Anong basayan natin? Itong covenant na to. Guys, ito ang totoo at tunay na tinuturo ng full grace. Nasa covenant lahat. Ang covenant na to, ay ito yung finished work of Christ. Wala kasi tayong covenant na tutunan nun eh. Kahit ako, nagtuturo lang nun na kailangan panampalatayanan mo to isa-isa. Pero tandaan po natin, ang covenant na to, nasa iisang saro lang po yan, nandito po yun. Ayon sa Bible. Ulitin ko Mateo. Actually, sinabi nga ng sinabi nga ng Corinthians din yan basahin natin Corinthians chapter 11. Sabi rito, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon. Covenant to at ibinibigay ko naman sa inyo, ang Panginoong Jesus, nung gabing siya ipagkanulo, ay dumampot siya ng tinapay. Nagpasalamat at nagpira-piraso ito. At sinabi, ito ang aking katawang inihahandog para sa inyo. Ang sabi dyan, gawin ninyo ito bilang maintenance ba? Gawin niyo ito para manampalataya kayo araw-araw sa akin. Yung ba meaning nun? Gawin niyo ito para manatili kayong blessed. Yung ba yun? Ang sinabi lang dito, gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Ano yung aalalahanin mo kay Kristo? Yung bagong tipan. Ito yun. Gayon din naman matapos maghapunan ay hinawakan niyang saro tinapay. Ang sarong ito ay bagong tipan, kasal, pangakuan, pangako ng Diyos, pangako mo rin na pananampalatayanan mo. Sa bagay, wala ka naman ipapangako sa Diyos dito, tatanggapin mo lang Ang Diyos ang maraming ginawa rito. Nag-uusap ang Diyos Ama na isa ng kanyang anak para mamatay sa krus ng Kalbaryo, para mabuo itong 5 to na nasa ilalim ng covenant, itong finished work of Christ na to. Pinagtibay nito ng aking dugo. Ang sabi rito, tuwing iinumin nyo ito, anong purpose ng pag-inom? Para ba manatili kang ligtas? Para panampalatayanan mo araw-araw manatili kang banal, manatili kang pinagpala? Hindi.
Ito lang sinabi nyo, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ano yung aalalahanin mo kay Kristo? Kung ito ay remembrance lang, para maalala mo na merong tipan. Ito, ayun, nasa context, reading comprehension na lang. Sorry po sa mga nakikinig sa akin ngayon. Gusto ko lang naman maintindihan nating lahat na ang gawa ni Kristo ay isang beses lang, kaya isang beses lang natin pagkatiwalaan yun at hayaan na natin yung ipagkatiwala sa Diyos, yung tipan na yun. Nakipagtipan ng Diyos sa atin eh. Oh. Ako, ganyan din ang turo ko nung una, pero ngayon, nangusap ang Diyos sa akin, eto ang tamang gospel talaga. Nasa tipan po mga kapatid, nandito tayo. At yung tinitipan na yun, ay yung sunod doon ang finished work of Christ. Hindi isa-isa ang pananampalataya, nasa loob siya ng tipan. Ito yung logic nun, no? Yung new covenant, that is the finished work of Christ. At ang covenant, pag sinabing covenant, isang beses lang. Isang beses lang. Hindi araw-araw ang covenant. Isang beses lang. Ngayon, yung mga tao dito nakikinig sa akin, pwedeng mag-renew ngayong gabi. Tandaan nyo ang petsang ito, July 26. Makikipag-covenant tayo sa Diyos ngayon. Amen po ba, mga kapatid? Walang hoax dito. Guys, pinakita ko sa inyo, Biblia sa Biblia. Biblia tayo, Biblia. Ang finished work of Christ nasa paloob nun ng bagong tipan. Ang linaw-linaw eh. Okay, sige mananalangin tayo ngayong gabi. Dapat maintindihan nyo itong new covenant na to, inuulit ko, ang new covenant na ito, sinabi ito ni Kristo, ang bagong tipan, sumisimbolo sa alak. The reason why we are doing communion para maalala yung tipan. Hindi maalaala yung pananampalataya natin. Okay? Ang motibo that why we are drinking a cup, para maalala natin yung tipan ng Diyos, yung covenant. Ano yung covenant na yon? At yan yung mga finished work of Christ na yan nasa new covenant. Isang beses mo lang pananampalatayanan yan at susunod na araw, hayaan mong biyaya na ng Diyos ang mangusap sa iyo. Mag-antay ka ng pagpapala ng Diyos. Ipayapa mo na ang isip mo. Mga kapatid, ang covenant, kaya isang beses lang yan. Pag naranasan nyo yan, mapapayapa ang isip nyo. Ang nais ni Kristo, pumayapa ang isip natin. Hindi yung nag-worry ka. Naku, wala na pala ako mambili ng tinapay. Bili ako ng tinapay tsaka alak para makapag-renew ako. Araw-araw. Hindi yung kalooban ng Diyos. Ang finished work of Christ ay mapagpalaya. Ano sabi ni Kristo? Lumapit. Ulitin nga natin. Sabi ni Kristo, no, alam niyo kung anong motibo ng finished work of Christ? Ito yun, no? Matthew chapter 11, verse 28. Sabi rito, no, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang luba sa inyong pasanin at kayo pagpapahingahin ko. May pahinga ba kung stay blessed? May pahinga ba doon? Wala ka pahingahin yun eh. Biro mo, no, mini-maintain ka, nag-aalala ka, baka mawala yung blessing sa'yo. Kaya manatili ka doon. Isa pa guys, no, ang finished work of Christ ay magbibigay sa'yo ng tunay na kapahingahan kapag naintindihan mo na ito'y nasa loob ng covenant. Guys, ang tinuro sa atin ng full grace na natutunan natin, hindi kasama yung covenant eh. Iisa-isa mong panampalatayanan to, itong 5 na to. Ang di natin alam at ngayon pinaalam na ng Diyos sa atin, lahat pa lang yan ay nakapaloob sa covenant, sa tipan. At yung tipan na yan, ang time frame niyan, hindi araw-araw, kundi isang beses lang yan at ang Diyos na ang bahala. Biyaya na ng Diyos na ang bahala sa mga susunod na araw, basta gumawa ka lang ng tama, okay na yon. Mag-focus ka lang sa paggawa ng mabuti. Hayaan mo na ang Diyos sa pagpapala mo, hayaan mo na ang Diyos sa kalusugan mo, hayaan mo na ang Diyos na ikaibanal na, ipinagkatiwala mo na dapat sa Diyos yan kasi yan ay nasa covenant, kasama sa covenant yan eh. Parang kasal lang naman yan eh, di ba? Naniniwala ako na hindi ako iiwanan ng asawa ko kasi meron kasing kasal kami eh. O di ba may peace of mind yung ganon?
Kasya naman yung kasama mo, jowa mo, anytime pwede kang iwanan kasi wala kayong kasal. Walang kasalan na namamagitan. Ganon din kay Kristo. May kasalan na namamagitan sa atin. Ito nga yung kasal na to, yung new covenant. Ang laman ng pangako ng covenant na yan ay minsan kang naligtas, minsan kang pinatawad, minsan kang naging banal, minsan kang pinagpala, at minsan kang pinagaling. Lahat minsan, isang beses lang. Hindi yung paulit-ulit ka nagre-renew. At ito nga yung kanyang finished work of Christ. Kaya ginawa niya ito, una, kaya tayo pinatawad forever para mapahinga ang isip natin na huwag tayong mag-alala sa Diyos, okay na tayo sa Diyos, pinatawad ka na. At yung save forever na to, sinasabi dito na ipahinga na natin ang isip natin, have peace of mind, ligtas ka na, past tense na, pag namatay ka, sa langit ka na, o pag nag-rapture, kasama ka. Tama po. At huwag ka rin mag-alala, hindi naggalit ang Diyos sa'yo, banal ka na sa mata ng Diyos, kaya hindi ka dapat huwag alala na takot, huwag ka matakot na baka nagagalit ang Diyos sa'yo pag nagkakamali ka. Hindi, banal ka pa rin sa mata ng Diyos. Kaya ganyan ginawa yan para tayo magkaroon ng peace of mind, ang ginawa ni Kristo. Ano pa, sinama to, no? Ikay pinagpalat, pinabura na kasi ang hirap mabuhay sa daigdig ng walang pabor ang Diyos, sa totoo lang. Ang hirap ng walang Diyos sa daigdig, kaya ang Diyos, pinakailaman din yung ang sino man manampalataya sa Kanya ay pinagpalat, pinaburan na. So, ibig sabihin, magkaroon ka na ng peace of mind dito. Ano yung tinuturo ng iba na kailangan daw tayong mag-stay blessed? Ano i-stay mo? Hindi ka napahinga. Ganun din sa ating kalusugan. Guys, payapan natin isip natin. Hayaan mo nyo na ang Diyos sa kalusugan natin. Wala nang safe na pagkain ngayon kung hindi maiiwasan. Tingnan mo, kung iwas ka ng iwas sa kakakain, kakajeta mo, jeta rito, jeta doon. Tandaan na natin mga kapatid, kapag oras mo na, ano kinakatakot mo sa kamatayan? Kapag may misyon ka pa sa daigdig, kahit na anong mangyari sa'yo, marami na mga tao naman nag-iingat din, di ba? Pero natitigok din. May kilala ba kayo na nag-iingat ng kalusugan? Dieta rito, may ba? Meron din namang istoryong ganun na. Kagaya ni Gardo Versosa, no? Exercise ng exercise, jogging ng jogging, inatake rin sa puso. Ibig sabihin mga kapatid, nasa Diyos ang kalusugan. Ito, maganda rito, kasama sa tinapos na gawa ni Kristo yun. Kaya ipayapa na po natin ang ating isip tungkol sa ating kalusugan. Kung hindi maiiwasan na mayroong mga party-party ka na taatinan at may mga pagkain na bawal, kumain ka, enjoy mo yung buhay mo, Diyos na bahala dun. Okay? Relax lang tayo sa kalusugan natin. Gawin natin yung tama. Kung may maintenance ka, uminom ka, okay lang yun. Kung wala kang maintenance, di ka nakainom, huwag kang matakot. Hayaan mo yung biyaya ng Diyos. Biyaya nga eh. Di ba? Lahat ng iyon ay nakapaloob sa covenant. At yung covenant na yan, isang beses mo lang pananampalatayanan. Okay. Ngayon naiintindihan nyo na yung mga nakakaintindi, manalangin tayo Manalangin tayo. Today is July 26. Kung hindi pa nabuborn naging ng iba o yung mga bago dito, kung gusto nyo nang maligtas, kung gusto nyo na mapatawad sa kasalanan, makamtan to, ito yung bagong tipan ng Diyos sa atin. Tanggapin yung tipan ng Diyos sa atin. Ang Diyos nakipagtipan sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sinabi niya rito, no, ang kopang ito ay bagong tipan ng Diyos sa pinagtibay ng aking dugo. Okay lang guys, kung gusto niyo maging konting religious naman tayo, kuha kayo ng kahit tubig at konting tinapay kung may pagkakataon. Kuha kayo nun. Try nyo lang Kung wala, okay lang. Basta nasa isip natin ang pananampalataya natin. Ngayon, manalangin tayo mga kapatid, no? Sumunod kayo sa panalangin natin. Kung sino man yung gusto mag-renew ng kanilang pananampalataya sa Panginoon, ang panampalatayanan po natin, yung covenant, yung tipan ng Diyos sa atin, at kasama tong 5 to, nang sa ganon ay tayo ay makatanggap ng totoong gospel. Ang totoong gospel po, ang mensahe po ng gospel ay nasa covenant, at ang laman ng covenant na to, yung finished work of Christ. Finished work of Christ pa rin. Pero kasi ang finished work of Christ ay nasa loob ng bagong tipan. Kaya nga bagong tipan ng Bible, New Covenant. Kaya nga tayo bagong tipan. Okay, so manalangin tayo. Sabihin mo, Panginoong Jesus, mula sa araw na ito,
yung mga pinanampalatayanan po namin nung una, na kami ay naligtas forever, kami pinatawad forever, kami naging banal forever, kami pinagpala mo na at pinaburan, kami pinagaling mo na sa lahat ng aming mga sakit karamdaman, kami magiging malusog, pinanampalatayanan po namin na ang lahat ng ito ay nakapaloob sa bagong tipan ng Diyos. Tipanan nyo ng Diyos Ama, Panginoon, na sino mang iinom ng alak na ito at kakain ng kanyang tinapay ay sumasaloob na sa minsang tipanang ito. Tinatanggap na po namin ito ngayon gaya ng babaeng ikinakasal. Salamat po, Panginoon, naunawaan na po namin ito. Kaya lahat ng ito ay binabalik po namin sa inyo ng pagtanggap ngayon July 26, 2025. Mula ngayon, kami ligtas na, kami pinatawad mo na, kami banal mo na, kami pinagpalat pinapuran na, kami pinagaling mo na sa aming mga sakit karamdaman, itong araw na ito. At sa mga susunod na araw, mabubuhay na kami sa purong biyaya. Salamat po, Panginoon. Amen. Sige po, yung mga nasa bahay, kahit kayo lang, wala nakakarinig, palakpakan nyo ang Diyos. Madali siyang kausap, guys. Madali siyang kausap. May covenant na po ang Diyos kay Kristo. Tinanggap na po natin yon. Kaya mga kapatid, ipayapa na po natin ang isip natin, ha? Maging totoo na tayo sa sarili natin. Walang masama kung minsan napoprostrate tayo, tao lang tayo, huwag natin pigilan. Sabihin natin sa Diyos minsan napoprostrate tayo, naiintindihan ng Diyos yun. Hindi nawawala yung covenant na yun, mga kapatid. Hindi nawawala. Nakipagtipan ng Diyos sa iyo eh. Awa ka na ng Diyos. Di ba sabi sa Bible, no one can snatch me out of my hand. Hawa ka na ng Diyos, anak, at sinabi, no one can snatch to my Father's hand. Tapos ang sinabi sa Ephesians 1:13, tayo tinatakan na. Wala nang dahilan para hindi tayo pagpalain ng Diyos, mga kapatid. Amen? Amen po ba, mga kapatid? Sige po. Pumalakpak sa Panginoon yung mga totoong nakipagtipan na sa Diyos. Okay, pare-pareho lang tayo, mga kapatid. Nakapag-renew rin ako. Pare sabay-sabay tayo. July 26, 2025, ito na yung formal na kasal natin sa Panginoon. At tumingin tayo, mga kapatid, sa covenant, ha? Yung forgiven forever, yung once save, always save, yung once blessed, always blessed, once holy, always holy, once forgiven, always forgiven, at once healed, always healed, ay isang beses po lang yan. Kahit anong mangyari sa mga susunod na araw, mga kapatid, huwag kayong matakot. Huwag tayong matakot. Pagtiwalaan natin yung covenant ng Diyos sa atin. Napakatibay nun. Sabi niya, pinagtibay niya ito ng bagong tipan ng Diyos. Ang linaw, di ba? Sabi rito, pinagtibay niya. Sabi, ito, ang kopang ito ay bagong tipan ng Diyos sa pinagtibay ng aking dugo. Kaya sa tuwing tayo ay iinom daw ng alak, gusto nating maalala yung ating tipan, yung ating tipan ng Diyos sa atin, doon tayo magsasanta sena. Ang alalahanin natin doon, yung tipan ng Diyos sa atin na minsanan lang, okay? Okay. Kaya pala natin isip natin, mga kapatid, kaya nananampalataya ako na ano man mangyari sa akin, magduda man ako sa iyo o hindi mo ko iiwan. Gagaya ng babae na nakipagkasal sa lalaki, ang lalaki nangako na habang buhay kitang mamahalin, kaya kahit na hindi ka perpekto, kahit na nagkakamali ka, mamahalin ka pa rin ng Diyos. Nandun pa rin yung pagpapala ng Diyos. Nandun pa rin yung pagligtas niya, kagalingan niya. Nandun pa rin lahat. Nandito pa rin yung finished work of Christ. Kahit na minsan nagdududa ka sa Diyos at minsan nasisisi mo minsan ng Diyos, nandito pa rin kasi bakit? Anong basihan ng Diyos? Dahil may bagong tipan. May tipan ng Diyos sa atin. Okay? Pinagtibay ng bagong tipan ng Diyos ang finished work of Christ. Sige po, okay na po. Siguro naintindihan na po natin to. At mas maganda ho to kung
may magtatanong. Guys, bigyan nyo lang ako ng kahit 2 minutes, sandali lang ha. Tapos, type nyo yung Charito kung yung mga gusto magtanong. Hello? Hello po. Hello, narinig niyo po ako, kapatid? Hello? Hello po, Shopee po. Sige po, kapatid, narinig mo ako? Wala. COD po to, hindi po GCash. Kailangan po ng 250 sa inyong Shopee. Sige po, kapatid, narinig mo ba ako? Hello? Bago lang siguro si kapatid, kaya nahihirapan pa siya. Sige po, huwag po kayo mahiya. Narinig niyo po ba ako, kapatid? Ayan, may magka-cancel daw ng order. Sige, cancel na natin. Sige guys, balikan kita, kapatid. Cancel muna natin yung order mo. Charot. Sige, sige. Si ano na lang. Babae, no? Si babae naman tayo. Juliet Donacao? Kapatid, go ahead po. Juliet Donacao. Juliet? Hello? Hello po. Hello, narinig mo, kapatid? Charito po, ang saya-saya ko po. Ang galing-galing talaga ng Panginoon. Amen. Salamat po. Sige ho. Kasi po Salamat. hindi naman po talaga ako magtatanong, Pastor. Ako po ulit to. Nagpapasalamat po ako sa Diyos, unang-una po, sa buhay ninyo, Pastor Edwin. Umalis na po ako doon. Ako po yun nung last month, di ba, na nag po sa inyo dati nung matawag niyo rin ako. So, kinausap ko po sila about doon na ako po ay aalis na dito sa church. Pero sabi ko sana maganda pa rin yung natin. Tinanong nila ako kung saan ang simbahan, kung sabi ko actually po kako hindi pa ako nakakapunta kasi Paranaque pa ako Pastor Edwin, Paranaque po ako. So sabi niya, sige, sabi niya ha, doon ako nalungkot sa sinabi niya, sige kung iyan ang gusto mo, pero tandaan mo anya, ang mga pagsubok mo, parang binigyan nila ako ng nalungkot ako, pero kung doon pa ako sa kanila, matatakot na ako. Sa GIL po ito, Jesus is Lord. Dito po sa Paranaque. Ngayon, sinabihan, parang nagsabi siya na hindi man nila dinirekta sa akin, kung iyan ang gusto mo, na aalis ka na sa amin, ay alalahanin mo lang na ang dumating ang pagsubok sa iyo, kumapit ka. Parang may pagbabanta na gano'n. Pero alam niyo, Pastor, nagpapasalamat po talaga ako lagi sa Diyos na nawala na sa akin ang takot, nawala sa akin ang, baka nga talaga hindi ako makasimba, ako'y gabaan na, pag hindi ako nagsimba, ganun po ang nangyayari. Parang maya sila dumadalaw. Kasi po itong bahay ko na ito, Pastor Edwin, talagang inano ko po ito para sa Bible study namin. For 5 years na po akong nagpapa-Bible study. Ngayon, parang inaano nila baka kakarmahin ako. Hindi. Sabi ko ako lang mag-isa ang tumatayo. Ako ang tumatayo. Sabi ko, nung ako'y humingi ng tulong sa Diyos, ako lang din ang kausap ng Diyos. Hindi kayo. Kaya ang Diyos ang nakakaalam kung ano ang puso ko at ipinagpapasalamat ko sa Diyos, ano mang bagay ang meron ako. Kaya Pastor Edwin, ako po ay nagpapasalamat po ako lagi sa Diyos na sa bawat paghingi ko ng pasasalamat sa Diyos, sa buhay na inalay niya, lagi ko pong kasama ikaw sa panalangin ko. Lagi lang pong kumapit dahil sabi nga po, di ba ikaw nagsabi na sinabi di ba po ng Panginoon na lahat po talaga, marami talagang magpe-persecute sa atin. Kasi iilan lang tayong makakapasok sa kanyang kaharian. Kaya ako po, Pastor Edwin, marami pong salamat sa Diyos sa buhay mo at sa inyong mga kapatid. Magandang gabi po sa lahat at Charito po sa lahat. Hanggang dito na lang po. Salamat Bye-bye po. Salamat.
Salamat po. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Palakpakan natin si Lord. Si Lord. Game, go, go. Palakpakan natin si Panginoon, mga kapatid. Diyos ang maitaas, kasi lahat tayo ay nasa biyaya lang. Lahat ng biyaya. Kahit ako, yung mga tuko ko, biyaya lang yan. Wala yan. Hindi ako yan. Okay, next. Okay. Mamaya na ako magbasa ng chat. Sige, type nyo lang po yung charito, mga kapatid. Pwede na kayo magtanong uli. Siguro lalaki naman na. Sige, si Nakato o Takan. Go ahead po. Japanese siguro to. Sige po, kapatid. Si... hello po, Pastor. Hello. Good evening po, Pastor. Sarito po sa ating lahat. Okay po. At una kong tanong, Pastor, kasi po nung June 1, di ba nagsabi po ako na pupunta ako, kaso may emergency naman, napunta ako ng Laguna. Sabi ko, sayang naman. Yun ang pagkakataon ko kapag mapunta dyan sa yan sa, ba yan? Nabotas, sa church na bago nating Kaso nga lang, na-cancel. Nagtanong po ako kay Pastora Kaysil ba yun sa, Pastora Kaysil? Apo. Kung kailan ulit. Apo. Sabi niya, sa 20 na lang daw po kasi bumabagyo. Bukas na po yun. Meron po ba bukas, Pastor? Opo, kasi po, naunahan nyo ako, i-announce ko sana ngayon yan. Patuloy pa rin ang gawain ng Panginoon sa atin, sa ating online service. Patuloy pa rin po talaga totong Saturday. Hindi mawawala to kahit bumagyo man, siguro. At nawa nga, hindi nga mangyari. Kung lolobin pa ng Diyos na manatili tayo hanggang rapture. Pero yung kapatid, bukas po, nakakalungkot man sabihin, pero paalam ko po sa lahat na wala rin po tayong service bukas dahil ang Malabon at Nabotas, kahit hindi bagyo, lumulubog na po sila ngayon. Panalangin na lang po sana natin na mailipat ang ating church sa along MacArthur Highway. Bahala na kung sino man yung gagamitin ng Panginoon regarding dito, pero panalangin ko ay malipat tayo dito along MacArthur Highway para accessible sa lahat. Mga kapatid, kasi aminin ko ang totoo, yung Nabotas natin talaga, naiintindihan ko naman na mahirap mapuntahan yun kasi dulo ng Nabotas yun tapos binabaha pa. Lalo na ang Nabotas ngayon ay ang uling balita ko yata ay hanggang dibdib yung tubig dahil sa bukod sa floodgates ay sira, may nabagsak yatang pader. So, ayun. Kaya yung simbahan po doon natin sa Nabotas, ang sabi sa akin ng aming pastor, si Pastor Claude roon, na hanggang bewang daw yung tubig. So, talagang negative po tayo bukas, kaya ipagpaumanhin niyo po sana. Yung ating online, patuloy pa rin po yan. At salamat po sa inyong pag-attend natin sa mga gantong gawain. Okay po, Pastor. Bale, mag-ano na lang po kayo sa kung kailan po yung yung Opo. Sige po. Pero may possibility po, mga kapatid, na hangga't may bagyuhan, hangga't not possible ang Malabon at Nabotas, baka hindi pa rin. Antay-antay lang. TBA na lang po, to be announced na lang po. Sa ngayon po kasi, basta panalangin po natin, pinapanalangin ko sa Lord na ilipat na lang tayo rito sa malapit sa Valenzuela. Mataas tong lugar na to, kaya yun ang panalangin natin. Yun lamang po. Okay po, Pastor. Salamat po. Ang una kong katanungan, Pastor, di ba po tayo pinili na hindi po related sa natin ngayon, Pastor, ha? Pasensya na po. Sige po. Di ba po tayo, Pastor, pinili na ng Diyos bago palikain ang mundo dahil nakikita niya na po na kung ano yung past na pamumuhay natin. Tapos alam na niya, nakikita na rin niya yung kasalukuyan at hanggang dulo. So,
pinili na tayo ng Diyos bago palikayan ng mundo, tapos gayon din naman, pipiliin din natin siya. So dalawa yan tamang, tama, nagkakatugma. Kasi nga, kung pipiliin ka nga ng Diyos, kung hindi mo naman din siya pipiliin, magkasalungat. So, ganito po yun, Pastor. Ang curious lang ako kung halimbawa kung pinili na tayo ng Diyos bago palikayan mundo dahil may kakayanan siya na makita kung napipiliin natin siya, effective pa po ba yung halimbawa kapatid mo, ipagdarasal mo siya, sana makikilala niya ang tunay na gospel at maintindihan niya yung salita ng Diyos. Kung pinili naman talaga siya ng Diyos bago palikhain ng mundo, ibig sabihin, ano pang say-say, Pastor, nung mananalangin ka na sana makakilala yung kapatid ko ng tunay na salita ng Diyos. Ano pong, parang nalilito po ako. Opo, kaya ho tayo nananalangin. Ang Diyos po kasi, alam niya na, bago pa ikaw manalangin, alam niya na ipapanalangin mo. Katunayan, yung ginawa ni Kristo, pag nakay Kristo ka na, lahat ng panalangin mo ay sinagot na kapag nakay Kristo ka na. Dahil nandun ang pabor ng Diyos sa'yo. Ngayon, the reason why I keep on praying is, para magkaroon lang tayo ng peace of mind. Kasi yung problema dyan kasi tayo wala masama na magsabi na, meron kang kaibigan na magaling gumawa ng aircon. Gagawin yung aircon mo. 'Di ba? Pwedeng hindi ka na kailangan magsalita na, bro, pakagawa yung aircon. Pwede mo rin naman sabihin na, bagamat gagawin niya ng aircon, bro, gawin mo yung aircon na. Oo, lang yun. Walang masama doon. Walang masama doon na minsan mangulit ka sa Diyos. Bagamat alam niya na yung sasabihin niya. Kasi kung yun ang way ng ating communication sa Panginoon, wala. Okay lang yun. Hindi naman ganun ang Diyos natin no? So, kaya tayo nagpipray din minsan for our peace of mind. Para lang sa atin po yun. Pero kung tatanungin nyo ang Diyos, kahit na hindi ka na manalangin, kalooban niya mangyayari ang mga bagay na nakatakda, kapatid. Opo, Pastor. Para lang po yung pala sa panatag lang yung mo na nasabi mo sa sarili, na alam mo na nasabi mo rin yung para mapanatag lang ang sarili mo na gano'n. Halimbawa, yung mahal mo sa buhay na ospital, yung doktor, yung doktor manggagamot yun. Di ba minsan na nagsasalita tayo sa doktor, Dok, bahala na kayo, Dok, pagaling niyo po yung anak ko. Bagamat gagawin naman niya talaga yun. Kaya natin sinasabi yung ganong klaseng conversation para magkaroon lang tayo ng panatag na kalooban. Okay lang yun sa Diyos yun. Naiintindihan naman ng Diyos yun. Okay po, Pastor, at malinaw. May isa pa po, last, Pastor, katanungan ko. Ito, okay lang po, Pastor? Sige po. Itong nangyari sa Pastor, tawag dito sa Israel, yung nagkagera. Posible pa po ba talaga na, di ba, pag ikaw ay nanampalataya kay Kristo sa kanyang ginawa, di ba nga po na pinangako niya na hindi ka mapapahamak. Halimbawa niyan, katulad niyan ngayon, nangyari sa Israel, nagkagera. Posible ba doon na kasi maraming nadamay, maraming namatay, tinamaan ng bala, ligaw na bala. Paano po yun, may napahamak doon na posible bang paano na yan? Di ba nangako po ang Diyos na hindi may pahamak ang kapag isa sa kanya? Kapatid, ikaw lang naman yata may imahinasyon nun, pero sa totoong buhay, wala akong ganun siguro. Ikaw lang, baka lang yung what if mo lang yung kapatid. Wala akong ganung istorya. Lang ho yan, imahinasyon mo lang yung kapatid. Malabong mangyari yan sa katotohanan. Tsaka kung mangyari man, halimbawa, pinatulang ko yung what if mo, no? Nag-what if ka, pinatulang ko yung what if. Kung mangyari man yun, may purpose ang Diyos. Lahat naman ng mga pangyayari sa mundo, may purpose ang Diyos .
At yun, hindi na natin saklaw, hindi natin malalaman yun. Basta mahalaga ro, nagtiwala tayo sa Diyos na alam ng Diyos ang ginagawa niya. At Diyos pa rin siya na nakakaalam ng lahat ng bagay. Ganun lang yung kapatid. Opo, Pastor, salamat po. Medyo awkward na kaya tanong. Okay lang. Kasi ano yan eh, kumbaga sa ano, sinasayawarding lang kita. Inaano rin kita na pinapaalam ko lang sa iyo yung tanong mo. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Oh, ganun lang, ganun talaga nag-aaral tayo. Okay lang 'yan. Pero pag pasensya medyo straight talaga ako magsalita. Ganun Ayos lang po, Pastor. Nag-aaral lang tayo. So, kaya yung mga kapatid, no, dito sa Bride of Christ, bawal lang ma-emotion, hindi lugi ka rito kapag ma-emotion ka rito sa Bride of Christ. Kaya mahalaga ho na gusto ko kasi tayo mga nasa Bride of Christ, sa mga amatin dito, gusto ko maging thinker tayo, maging palaisip. Gamitin natin ang ating mga isip sa pag-aaral kasi hindi maiintindihan ng pag-aaral kung gagamitin lang natin ang ating emosyon. Kaya tinan nyo, napupunan nyo sa akin, more on mind-blowing ang ating mga tinuturo, more on palaisipan. Kasi ang palaisipan po kasi ang nagsasabi ng katotohanan, hindi po yung puso natin. Ganun ho talaga. Thank you po, Pastor. Yun lang po ang tanong ko. Baka meron pa po iba magtanong para mabigyan na po ng pagkakataon. Maraming salamat po, Pastor. Charito po. Charito. Salamat. Salamat po. 9:42 PM. Meron pa tayo siguro mga isa, dalawang tanong. Depende, no? Hanap tayo ng babae naman. Okay. Si Lynn, mga bago. Lynn Lynn na lang, kapatid, Lynn na lang. Sige. Okay. Lynn, kilala mo na yun, ikaw na yun. Okay po, Pastor. Okay, mga kabiyaya, magandang gabi po sa inyo. Hello. Pastor, nagpapasalamat po ako kasi last week absent po ako kasi may ginawa. Tapos ngayon, umattend po ako, nasama po ako sa covenant po ng... Amen. Tama po ako. Good for you, kapatid. Amen. Pastor, tanong ko lang kasi, di ba nauuso yung salitang may multo ka ba sa buhay mo? Diba ko yan? Multo ko, Pastor, is kasi hindi ho related ngayong gabi, pero nung nakaraan po, yung sabi nyo, pakikipagkapwa sa tao, sa kapatid, sa kapamilya, kamag-anak. Ako po kasi, Pastor, is siguro po matagal na rin ho ako, 10 years na po akong yung parang sabi na natin salitang kanto, tinabla ko po ang mga kamag-anak ko. Yung parang ko po, talagang near pamilya ko, kaya mga pamangking ko, anak ng mga kapatid ko mismo, tinabla ko sila mula nung namatay na po yung mother namin. Kasi po, dito ako sa Japan, po, sa loob ng 30 taon, 3 decades ko dito, ako po ang naging breadwinner. Ngayon po parang napalaki ko na sila, may sarili ng buhay. Kasi po kahit nung tulong kong gawin, hindi ako natatapos. Laging may kulang, ganun. Kung malalaki na kayo, ako naman, sarili ko naman ang gusto kong tayo ito ho, yung asikasuhin. Kasi napakalaking ako magtrabaho. Yun. Kasi kahit anong bigay ko sa kanila, puro kulang. Tapos may dumating po sa punto na niloko nila ako sa pera. Kaya po yun po ang multo ko. Hindi po ba, kasi mag-guilty po ako eh. Nagsisimba ako, nag-aaral ako ng Bible, katulad Jose, yung nag-aano ko linggo-linggo. Pero yun po ang multo ko na, pero meron parang kasalanan ko na hindi ko kinakausap ng mga kamag-anak ko. Yun po ang gusto ko lang pong mawala sa kasi katulad ngayon ang sinasabi niyo nga magkaroon ng peace of mind. Araw-araw naman po yun naman din po ang mapasok sa isip ko na kamusta na kaya sila, ganun po. Yun lang po, Pastor, kung hindi po mabigat na kasalanan, sa Diyos po ba yun? Wala sa Diyos yun. Hindi naman hatiin natin, divide natin. Opo. Relasyon sa Diyos, relasyon sa tao. Ano ba yung relasyon sa tao? Yung sinasabi mo na kamag-anak mo. Okay? Yung mga nagagawa mong yan, kung may nagagawa kang mali,
kasalanan mo yan sa kapwa mo. Pero yung Diyos na nanahimik na eh. Ba't ko nasabing ang Diyos na nanahimik na? Di ba na kay Kristo ka na? Tama ba ako, kapatid? Opo. Okay, good. Kung na kay Kristo ka na, ito sabi Romans chapter 8 verse 1, hindi nakakatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo. Guys, seryosohin natin tong verse na to. Pag sinabing hindi ka nakakatulan, kung ano man yung nagagawa mo, hindi ka nakakatulan ni Kristo ron, wala na siya doon. Pinatawad ka na eh. Oh, okay, kaya pagdating sa Diyos, kapatid, payapa mo na isip mo, sana makadagdag to ng peace of mind mo. Ang Diyos, hindi ka nakakatulan. Ang Diyos ay pinatawad ng ating mga kasalanan, kasama yan sa binayaran niya. Panatag mo na. Ngayon, doon tayo sa tao. Yung sa tao, yun ang problema mo ngayon. Doon ka mawawalan ng peace of mind talaga. Opo, yun nga po yung... ano na lang, gawa mo na lang ng paraan. Siguro naman, sa edad natin na ito, na mga lagpas na ng kalendaryo, no? Opo, ano na po, malapit. ano na ho tayo? Sanay na ho tayo makipagkapwa. Gawan nyo na lang ho ng paraan para magkasundo kayo, kapatid. Pero kung tatanungin mo ang Diyos, hindi na kailangan Diyos po dyan. Ang nais lang ng Diyos, magkaroon ka ng katahimikan ng pag-iisip sa pakikipagmugitan ng pakikipagrelasyon mo sa kapwa mo. Ayusin mo na lang yung relasyon mo sa kanila para mapayapa ng isip mo. Kasi talo ka dyan eh. Kapag kapwa ng nakakabangga mo, wala ka talaga ng peace of mind dyan. Pero malinaw na sa atin na ang Diyos, wala yan. Sinabi na nga yan, linaw, Bible verse. Salamat naman po. Pero relax ka lang sa Diyos. Relax ka lang. Nasanay po kasi ako ang laging tumutulong. Ngayon po parang hindi na kami nagkaka-contact. Mula namatay mother ko. 3 taon na kasi namatay ng mother ko. Kaya parang naisip ko lang na kamusta na kaya sila. Maayos na kaya buhay nila. Kasi talaga wala ko kami mga contact na ho. Gawan nyo wala lang ng paraan na pakita nyo na lang po yung kabutihan. Total, tumanggap po tayo ng biyaya ng Diyos. Enjoyin ko po talaga. Gantihan natin sila ng biyaya din. Kung meron man sila mga nagagawang mali, huwag na nating patulan, pakita lang natin sa kanila na ang pagmamahal pa rin. Ganun lang ang sikreto rin para magkaroon tayo ng better relationship sa kapwa natin. Kung kinakailangan tayo magpakumbaba, tayo na lang po magpakumbaba. Para pag magsisikap po, Pastor. Kahit mahirap, magsisikap na lang po. Sige, salamat po, Pastor. Yun lang po talaga ang aking pong multo sa araw-araw pagka may mga, siyempre, kamag-anak, 3 dekada mo ginalagaan, sa isang iglap, di ba? Kaya po, yun lang po. At least, malinaw na po ang kalagayan ko at relasyon ko sa Diyos, yun na lang po talaga sa tao. Salamat po, maraming salamat. Salamat din po. Salamat po. Muntik ko na masabing stableless. Ano ba yan? Okay, so 9:48 p.m. Pati ako na may agam-agam pa rin. 9:48 p.m. Okay, so tanong pa tayo, no? Sino ba? Sige, kapatid na Rosana Madrid. Ikaw naman, kapatid, pwede ka na magtanong. Nagkacharito ka eh. Hello po, Pastor. Narinig niyo ba ako? Opo, rinig po kayo. Yeah, salamat sa biyaya ng Diyos at nakausap ko rin kayo. Ganito po yung Pastor, nabanggit niyo kanina doon sa tanong ni brother, yung tungkol sa isipan po. So, ang tagal ko talaga naging perverter at hanggang ngayon talaga yung mga turo ng perverter nasa akin pa rin. So, yung tungkol po dun yung sa puso po, na di ba po, kasi isa po sa natutunan ko sa pagiging perverter, na ang Diyos naninirahan sa puso natin, di po ba? Pero parang medyo nagkamali yata ako ng dinig kanina na yung pong pag-iisip natin ang parang yun po bang yung pag-aaral natin o yung kasi pagiging relasyon po, perverted po pa rin yan, di ba? Ibig ko pa sabihin, yung sa isipan natin, yun po ba yung dapat nating isipin, yung mga salita ng Diyos o yung mga gagawin natin, sa isipan lang po ba natin yan o yung mga paniniwala natin sa Diyos, sa isipan lang po ba yan o sa puso? Opo. Kasi po kapatid, ang topic ko kasi, ang pinaka-konteksto ng pinag-uusapan ko kanina doon sa isang kapatid natin regarding sa pag-aaral ng salita ng Diyos kung paano ipapriority yun. Kaya ako nasabi na
na maging palaaral tayo, wag tayong amen ng amen. Kaya ako nasabi na maging mind over matter tayo. Kung laging isip ang ating paggaganahin, ito po yung mga palaaral. Kasi alam niyo po, no, ang problema kasi sa mga Pilipino ngayon talaga, maemosyon eh. Yun nga po, oo. Pinaka ma-emosyon tayong tao. Ngayon, I'm not telling naman na hindi tayo magiging emotional, pero ang topic ko kasi pagdating sa desisyon sa buhay, gamitin natin ang isip natin. Decision making po tsaka sa pag-aaral hanggang doon lang po. Kasi po ang karamihan kasi sa mga Pilipino ngayon pag nagdedesisyon, ginagamit emosyon imbis na isip eh. Oo nga po, Pastor. Oo. Di ba po, Pastor, di ba, yung puso po natin, kaagipat po to na emosyon. So, paano po ang gagawin natin kung minsan talagang nagiging emotion tayo? Paano natin papaganahin po yung pananampalataya natin? Kasi yung alam po natin sa puso natin, ang Panginoon, na tayo umiibig sa Diyos, di ba po? Dahil sa pamagitan po ng pananampalataya, sorry po, wala po pala tayong kakayahang umibig sa Panginoon. Pero yung pong puso natin ang nagsasabi, di ba, na gusto natin sa Lord. Kasi nga po, si Jesus po yung unang umibig sa atin, di ba? So, paano po ba yun, Pastor? Kasi talagang umiiral po minsan yung puso natin, yung emotion, di ba? Hindi, ang topic kasi natin, saan mo gagamitin yung emotion mo, saan mo gagamitin ang isip mo. Pagdating sa emotion, dapat gagamitin lang natin yan sa mga bagay na... Kasi ang tanong niyo po kasi, napakalawak din po kasi ng tanong Di niyo. ba po? Oo nga. Hindi Oo. ma-specify. Pero kasi, ang point kasi dito, kasi ang konteksto ko kasi kanina, kaya ko nasabi regarding po sa pag-aaral Yun nga ng po, wala salita po. ng Diyos eh. Wala Wala po, po wala dun po. yung, hindi po dun naka-involve yung decision making. Okay. Mhm. Kaya tsaka yung mga binabanatan ko na ang mga Pilipino ay ma-emosyon. Totoo naman po, 'di ba? Pagdating sa desisyon sa buhay, puro tayo emosyon. Yes, Kaya natin gamitin ang isip natin. 'Yun ang ibig ko sabihin po ron. Decision making at saka sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Doon ko po siya kasi karamihan sa mga Pilipino, paano ba maging mind over matter? Doon tayo papasok na dapat rooted tayo sa salita ng Diyos. Sa Bible lagi ang basehan ng buhay natin. Kaya nga napakahalaga na sinasabi ko nga sa mga karamihan sa atin na please lamang po, pag-aralan po natin ng Biblia, magbasa po tayo ng Biblia, wag po kayo umasa sa mga pastor, maaari sana, basahin nyo ang Biblia nyo, nang sa ganoon, diyan kayo dedepende, hindi sa emosyon natin. Yun po yung wag po kayo malilito po ron. Doon lang po yun sa topic lang yun, sa decision making at saka sa pag-aaral lang po ng salita ng Diyos yun. Pero hindi ko naman sinasabi na hindi na tayo magiging emosyon, maging robot na tayo. Hindi ko naman sinasabi. So, minsan, Pastor, yung puso natin, ano ba yan? Yung pwede natin pakinggan lagi o isipan natin? Ano ba ang sinasabi ng Biblia? Tingnan nyo, ang kadalasan kasing pag ginagamit natin ng emotion natin, wala sa Bible. Ang Bible kasi, pumapasok yan sa isip natin. Kasi lalagay sa puso. Ganun po ba? Alam mo, ganito na lang kapatid. Pairalin mo ang salita ng Diyos sa buhay mo. Yun ang the best doon. Kapag pinairal mo ang salita ng Diyos sa buhay mo, ang unang mong gagamitin dyan, syempre isip, mag-aaral ka pag-aaralan. Kaya pinaka-save dyan is salita po ng Diyos. Dapat yung mga desisyon natin base sa salita ng Diyos, base doon sa... Decision making sa salita ng Diyos talaga. So, minsan hindi natin papakinggan yung puso natin, ganun, Pastor. Opo di ba sabi nga ni Vilma Santos, sinungaling doon. Joke lang. Nakaka-relate kayo Okay. Sige po, Pastor. Thank you po. Salamat sa inyo. Salamat. Nakausap nyo din ako. Ang tagal ko po naging perverter. Salamat sa biyaya ng Diyos. Parang nung last year ko lang po talaga nabuksan yung isipan ko. Kaya lang, sa ngayon talaga, kasi dahil sa tagal kong naging perverter, marami akong salita, marami akong natanggap sa perverter. Tapos, kakaiba dun sa turo mo, nasisigurado ako na nandito na ako sa tama. Kasi
talagang Biblia na, talagang Biblia na yung pinag-uusapan. Tapos nagkakaroon pa ng yung rightly dividing talaga. Amen. Doon ako nabigla talaga na Amen. hindi pala lahat ng nasa Bible ay para sa ating mga hintil. Yung isa pa rin pa yung problema ko nga doon, sinasabi nila wala na raw pinagkaiba ang hentil at ang mga Hudyo, which is true naman na sinabi din sa Bible na, 'di ba, wala Walang nang pinagkaiba sa kaligtasan na kay Kristo. Oh, I Na kay see. Kristo ka na, mapahudyo ka man, mapahentil, tanggap ni Kristo yun. Pero pagdating sa identity, syempre magkaiba tayo. Iba yung Hudyo sa hentil. Ayun. So talagang inihiwalay ng Diyos ang mga Hudyo sa mga hentil. Pero pagdating sa pananampalataya, iisa na lang. Wala ng Hudyo at wala ng hentil. Kapag na kay Kristo ka na. Kapag sila ay nananampalataya kay Kristo, sila ay kasama na sa iglesia ng Diyos. Tingnan nyo, 3 kasi ang tao sa Bible. Ang iglesia, ang Hudyo at tayong mga hentil. Pag sinabing Hudyo, mga nasa Israel. Pag sinabing hentil, yung mga taga-ibang bansa, mga unbeliever. At yung pag sinabing Kristiyano, tayo yun. At tayo, pwedeng may sumama sa ating mga Hudyo pag na kay Kristo na, yun po yung iglesia. So, huwag po natin po tayo madiliturong, kapatid. Sige po, salamat po, Pastor, at naunawaan ko na rin maski yung tanong ko kanina, bagamat hindi ko siya naipaliwanag ng maayos, medyo nakuha mo yung question ko, kaya nakuha mo, tapos yun nga, parang nakuha ko na rin yung sagot, dahil yun nga po rin talaga, na kapag yun sa pag-aaral natin, o sa pagkakaintindi natin, o sa mga bagay na dapat gawin, talagang sa isip muna, kahit na meron tayo emosyon, dapat gamitin natin talaga yung sa pamamagitan ng mga sinabi ng Diyos sa salita ng Diyos. Gareth. Salamat po, Pastor. Nakuha ko na rin. Thank you. Po. Thank you. Thank you po. Okay, so 9:57 PM. Salamat sa 2 oras. So, nag-start kasi tayo ng 58 kaya tapusin na natin ng 58. Salamat po mga kapatid sa mga umaten ngayong gabi. Malaking tulong din sa akin, syempre bilang pastor na may nakikinig. Dati kasi sanay ako na may 3 umaaten, pero di ko sukatahalain na umaabot na tayo ng 200 pieces. Palakpakan natin si Lord. Ayun. Kaya salamat po sa inyo. At next week po, maganda topic natin next week about tribulation age ulit tayo. So pag-usapan natin end time. So huwag kayo mawawala. So, and then sa ngalan po ng The Bride of Christ TV at yung aking mga elders na kasama ko ngayon, maraming salamat po sa inyong pag-attend. See you next week po. Salamat, Pastor. Okay, maraming salamat po. I love you all. See you next week.